Kidlat News Updates. Mga balita ngayon. Number 2 most wanted sa BARM, Timbo. High-powered rifles at IEDs na samsa. Umano'y pangharas sa photojournalist sa rally, pinabulaanan ni PNP Chief Nartates. Mga grupo ng mamamahayag pumala. Not guilty plea sa plunder at umano'y pagtanggap ng 25 million pesos mula sa isang negosyante, inihain ni Marcoleta sa Sandigan Bayan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Arestado ang number 2 most wanted sa BARM at number 1 most wanted person na si Muslimin Amilil sa lalawigan noong Hulyo 21, Martes sa barangay Tucanalipaw, Mamasapan ng Maguindanao del Sur sa magkasanib na operasyon ng pulisya at militar. Bago ito nagsilbi ng warrant ang mga otoridad sa kanyang bahay sa Sharif Saidona Mustafa, ngunit hindi dinatna ng mga pulis. Sa halip inaresto ang kanyang asawa at nasamsam ang 5 high-powered rifles, 3 improvised explosive devices o IEDs at isang minivan. Ayon sa ProBar, si Amilil ay dating BIFF bomb maker na iniuugnay sa Dawla Islamiyah Hassan Group at nahaharap sa maraming kasong murder, frustrated murder, attempted murder at robbery. Kabilang ang isang warrant na may no bail recommendation. Kasama rin umano siya sa mga sangkot sa 2015 Mamasapano incident at 2026 Sharif Agwak ambush. Itinanggi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang alegasyong hinaras ng mga pulis ang mga photojournalist na nag-cover ng rally sa Maynila noong Hulyo 22. Ayon kay Nartates, nagpapatupad lamang ang mga pulis ng security protocols sa lugar na idineklarang no rally zone kaugnay ng mga aktibidad ng ASEA. Nauna nang iniulat ng Photojournalist Center of the Philippines na hinarang umano ng mga pulis sina veteran photojournalist Bullet Marquez at Manila Times photo editor Rene Dilan habang kinukunan ng pag-aresto sa mga nagpoprotesta. Mariin namang kinundina ng National Press Club at ng Press Photographers of the Philippines ang anilay irresponsable at nakadidismayang pahayag ng PNP Chief. Iginiit din nilang hindi mga rallyista kundi mamamahayag ang dalawa na nagsasagawa ng lehitimong coverage. Samantala kapwa magsasagawa ng investigasyon ang PNP at NAPOLCOM sa insidente. Nagpasok ng not guilty plea si Senador Rodante Marcoleta sa mga kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 sa kanyang arraignment sa Sandigan Bayan 3rd Division noong Hulyo 22. Iniuugnay ang kasong plunder sa umano'y hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign donations, habang ang paglabag sa PD 46 ay kaugnay ng umano'y pagtanggap ng 25 million pesos mula sa negosyanteng si Joseph Espiritu na haharap din sa kaso at nagpasok ng not guilty plea. Nagpatuloy ang arraignment matapos bawiin ng kampo ni Marcoleta ang kanilang motion to quash sa kasong plunder. Nauna nang nagpasok ng not guilty plea ang kanyang mga kapwa-akusado na sina Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotel Viray noong Hulyo 15. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Leon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.